Hi, kamusta? Di Senpai Koy Talking. Maraming salamat pala sa walang sawang pagsuporta sa akin mga Senpai. Bago nga tayo dumako sa review, please subscribe our YouTube channel, then follow na rin kayo sa ating Facebook page. Tulungan niyo po akong dumami tayo dito. Maraming salamat. So wala nang patupig-tupig pa, simulan na natin. At tatalakayin natin ay patungkol sa Chapter 59, Part 1 na pinamagatang The Greatest King. Dito ay mabibigyan linaw sa atin kung sino nga ba si Qin Shi Huang at ano yung naging reason kung bakit siya tinaguri ang the most cursed prince in all history. O nga pala, pasensya, may isisingit ako sa inyo. Anyway, meron kaming collaboration na ginawa mga senpai kung saan ay mag-anime review kami ng iba't ibang kilalang anime katulad ng Chainsaw Man, One Piece, Baki, One Punch Man at iba pang anime. Ang pangalan nga ng collaboration group na ito ay The PH Senpais. Bali binubuo kami ng 5 miyembro na sila Gilmix, Kuya Jepoy Anime Review, Neon, Gabriel at Sakako. So ang purpose na collaboration na ito ay magbigay ng high quality content and then also happiness for everyone. Kaya tara follow nyo ang aming social media account na ang pangalan ay The PH Senpais. Ilalagay ko na lang sa ibaba yung link. Maraming salamat. Hindi na ako magpi-preview ng nakaraan sa chapter 58 pero if napadpad ka dito at bago ka lang mas mabuting malaman mo muna ang previous chapter natin para lalo mo mas maunawaan. Naka-upload dito sa channel natin so hindi ko napapatagalin pa, let's go! In year 260 BC sa Battle of Changpeng, merong dalawang bansa ang nagdidigmaan at ito ang Zhao at ang Qin Army. Then sa battle na ito naganap ang karumal-dumal na pagpaslang sa libo-libong sundalo ng Zhao Army. Ang general nga na umawak sa Qin Army ay si Bai Qi. Pinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na ilibing ng buhay ang lahat ng Zhao Army. Ang estimated number nga ng Zhao Army na namatay sa paglibing ay 450,000 na katao. Then hindi rin tukoy kung lahat ba ito ay sundalo lamang or baka kasama rin na ilibing ng buhay ang ibang sibilyan na nadamay sa digmaan na ito. Bali ganun nga mga senpai kabrutal yung ginawa ng mga Qin Army sa mga Zhao. Kaya't naging malaking trauma ang pangyayari na ito sa kanila. Makalipas ng ilang taon, merong isang miyembro ng royal family ng Qin na nagngangalang Sishu ang naging hostage sa lugar ng Zhao. Then nagkaroon ito na pagtingin sa isang babaeng Zhao dancer lamang at dito nabuo ang pagmamahalan ng dalawa at naisilang ang sanggol na si Yingxing o mas kilala natin sa pangalan na Qin Shi Huang. Nagkaroon nga na pagkakataon ng ama ni Qin Shi makatakas sa lugar na iyon kaya't hindi niya na pinalagpas pa ito. Actually 2 years old pa lang si Qin dito at pati ang kanyang ina ay iniwan na rin siya. Matapos nga iyon ang hari ng Qin ay binabalak sa kupin ng Zhao. Yung capital nga nito ay tinatawag na Handan. Alam rin ng hari na ang kanyang apo ay nandito which is si Qin Shi pero hindi ito nire-recognize ng hari na kapamilya niya. Then mga senpai hindi tukoy sa manga kung nasakop nila ito or pinabayaan na lang dahil nasa teritoryo ito ng kalaban pero nandito pa rin si Qin Shi at hostage pa rin ng mga Zhao. 5 years later, approximately 7 years old na ang batang Qin, makikita natin na malaki na ito pero naging worse naman yung pagtrato ng mga tao ng Zhao sa kanya dahil tinatrato nila itong kaaway dahil merong nananalaytay na dugo ng Qi kay Qin Shi Huang. Dahil sa kanyang tatay, dagdag pa yung pagsakop na ginawa ng Qi sa kanila. Makikita nga natin sa panel na ito na hindi apektado si Qin Shi sa mga sinasabi ng mga tao sa Zhao kahit pinagbabanta na nila itong papatayin. Bali mga senpai pinag-utos ng Zhao na gawing hostage lang si Qin Shi dahil para sa mga Zhao, ang nanay ni Qin ay parehas lang rin sa kanila o isang Zhao rin. Habang naglalakad ang batang Qin papunta sa kanyang bahay ay meron siyang nakitang babae na nakaupo. Tinanong pa nga ng babae kung siya ba daw si Yingxing. Sumagot naman ang batang Qin na oo. Then doon ay nagpakilala na ang babae na si Chunyan na naka-assign na magiging caretaker ni Qin Shi Huang. Binantaan nga ni Chunyan si Qin Shi na kaya niyang gawin ang lahat sa batang Qin even kung worst way ba ito o pananakit. Hindi na lang umimik si Qin dito at sumang-ayon na lang sa sinabi ni Chunyan. Matapos nga iyon ay pumasok na sila sa bahay kung saan nakatira si Qin Shi. Nagsalita si Chunyan at nagwikang nababagay lang daw yung pag-reject ng Qi sa batang ito. Bali nga mga senpai ay hindi talaga kinikilala ng Qi as a royal family si Qin Shi Huang. Then binaliwala lang ito ni Qin at inalok na lang yung babae ng maiinom. Nagtanong muli ang babae kung 7 years old lang ba daw talaga si Qin. Then yung tugon na lamang ni Qin ay oo. Dagdag pa ni Qin kung may kakaiba ba daw doon. Sumagot naman si Chunyan at pasigaw nitong sinabi na ayaw niya kay Qin Shi. Dahil nga daw sa ganito kamurang edad ay dapat pinapakita nga o nilalabas ni Qin Shi Huang yung totoo niyang emosyon na nararamdaman sa ganitong edad. Pero kabaligtaran yung nakikita ni Chunyan na nagiging manhid lang ito sa lahat ng bagay even tinutukso na siya at binabantaan. Kaya't yung ginawa na lang ni Qin Shi cheer up niya yung sarili niya at tumawa na lang. Napikon nga si Chunyan dito dahil naisip
naisip niya na pinagloloko ba siya ng batang Kin. Matapos ngayon ay niyaya ni Chunyan si Kin na linisin ang bahay na tinitiran nila. Dahil ito nga daw yung purpose ni Chunyan bilang isang caretaker ni Kin. Nagkasundo naman ang dalawa sa mga gawaing bahay, then pati sa pamamalengke ay magkasama sila. Then one time nga mga senpai sa pamamalengke nila, habang bumibili si Chunyan nang makakain nila ni Kinshi, ay nasilayan ng tendero ang mukha ni Kin. Then bigla itong nagalit at nagawa ng tendero ibigay yung pagkain na nabili nila at ihulog ito sa lupa. Nabastusan nga si Chunyan sa ginawa ng asal ng tendero kay Qin Shi Huang, kaya't aaktuhin niya na ito susuntukin sana. Nang biglang nagkatinginan ng lahat ng tao ng Zhao kay Qin Shi Huang. Kinutya nila si Qin at sinisi nila lahat sa bata ang lahat ng masasamang ginawa ng Qi Army sa digmaan. Makikita nga natin si Qin na nagpipigil lang sa kanyang emosyon dahil lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya at sinisisi ang lahat. Bali masasakit yung mga sinasabi na mamayan ng Zhao sa kanya, pero pinabayaan niya lang ito. Napansin naman ni Chunyan si Qin na nahihinig sa takot, kaya umuwi na sila agad sa kanilang tinitirahan. Matapos nga nilang kumain, nagpaalam na ang batang Qin kay Chunyan na matutulog na siya. Nang biglang may namataan si Chunyan na pasa sa bandang dibdib ni Kinshi, kaya tinila niya pabalik ang bata at tinanggal ang damit nito. Laking gulat niya nang makita ang malaking burn marks sa katawan ni Qin Shi Huang. Nagtanong si Chunyan kung saan ba daw ito nakuha ng batang Qin, o yung may gawa ba daw nito ay ang mamamayan ng Zhao, kasi alam naman ni Chunyan na malaki talaga yung galit ng mga Zhao sa batang ito. Dito nga mga senpai sinabi ni Kinshi ang buong katotohanan kung paano niya nakuha ang burn marks o ang scars sa kanyang buong katawan. Na-explain ko na ito sa inyo, kaya uulitin ko lang. Bali kung meron siya nakikita ang taong nasaktan, same sila ng mararanasan ng sakit. So trivia muna tayo. Actually mga senpai, ang mirror touch synesthesia ay totoong nag-i-exist talaga sa mundong ibabaw na ito. Even ngayong ibang doktor ay pinapaniwalaan ito dahil nga daw ito sa ating mata at kung saan ay nagbibigay siya ng images o larawan papunta sa ating utak kung ano yung nakikita. Then na-adapt rin ito ng utak at nare-receive rin ng nervous system ng tao kaya't nakakaramdam rin sila ng same sensation. Pero hindi siya totally as in grabe talaga. Pero is given the person who have this na magkaroon ng higher ability to feel empathy to that person. Isa itong pambihirang kondisyon na ang isang individual ay nakakaramdam ng same sensation, pero sa kondisyon ni Qin Shi Huang ay napaka-abnormal na ng mirror touch synesthesia niya o above level talaga, at kung saan ay nagagawa na siya nitong saktan at magbigay ng scars o burn marks sa buo niyang katawan. Kahit yung hatred na emosyon lang ay pwede na rin siya saktan nito. Nagulat nga si Chunyan at hindi makapaniwala sa sinabi ng batang Qin patungkol sa kanyang kondisyon. Nagwika na lang ang batang Qin na wag daw mag-alala si Chunyan dahil nga daw na maliit lang yung mga sugat na ito at kaya niya lang daw itong tiisin. Bali kailangan lang daw niya ng unting oras para gumaling yung mga sugat niya, at doon ay bigla na out of balance si Kinshi at buti na lang ay nahawakan naman siya ni Chunyan. Pasigaw na sinabi ni Chunyan kay Kinshi kung ano ba daw yung sinasabi niya na hindi masakit ito. Hindi nga daw nagawa ni Kinshi na lumakad dahil iniinda niya yung sakit na nararamdaman niya. So it means na grabe talaga yung burn marks sa katawan ni Kinshi. Then sabit na lamang ng batang Qin na tama lang daw itong natatamasa niya dahil para sa kanya ito na yung naging parusa niya sa mga tao ng Zhao. Kasi para kay Kinshi sinisisi niya yung sarili niya as a royal family ng Qin dahil yung Qin Army ay grabe yung bangungot na ginawa nito sa mga Zhao sa pagpaslang sa mga mahal nila sa buhay. Kahit para sa batang Kinshi enough lang daw yung nararanasan niyang punishment, kasi para sa kanya balang araw ay mapapatawad siya o matatanggap rin ng mga mamamayan ng Zhao ang buong pagkatao niya. Then doon ay biglang nag-iba yung pagtingin ni Chunyan sa sinabi ni Kinshi at pasigaw nitong sinabi na sino ba daw yung niloloko ni Kinshi dahil para kay Chunyan ay kaibangan yung ginagawa ni Kinshi na hinayaan niya masaktan yung sarili niya para mapatawad lang ng iba. At dito nga mga senpai, pinilit ni Chunyan na sabihin sa batang Kinshi na dapat niyang ilabas yung emosyon niya sa mga taong hindi siya tanggap. Kung gusto nga daw nitong umiyak at magalit, dapat ilabas niya ito. Huwag daw hayaan ni Qin Shi Huang patayin yung sarili niya sa loob at magsinungaling sa totoo niyang nararamdaman. Pero ang batang Kinshi ay hindi sumang-ayon dito. Bagkos ay lalo niya pang sinisi ang sarili niya dahil para sa kanya, dahil nga daw ay anak siya ng isang royal family na pumatay sa libu-libong mamamayan ng Zhao. At doon ay biglang niyakap ni Chunyan ang batang Kinshi at sinabi na kahit gaano nga daw makasalanan ng kanyang magulang ay dapat hindi ma-inherited o mapasa sa mga anak yung kasalanang ginawa ng magulang. Kaya't para kay Chunyan, si Kinshi ay inosenteng bata lang na
walang kamuang-muang sa mga dating nangyaring labanan sa pagitan ng Sao at Kin. At dito nga mga senpai ay naluha na lang si Chunyan dahil sa kabaitang taglay ni Kinshi na mas iniisip niya pa yung ibang tao kaysa sa sarili niya. At doon ay biglang umiyak si Kinshi Wang dahil sa tagal-tagal ng panahon na pagtitiis sa kanyang emosyon ay meron taong kaya itong iparealize sa kanya na hindi masamang ilabas yung totoo niyang nararamdaman. Kaya't patuloy na umiyak ang batang Kin at pasigaw niya sinabi na ayaw niya sa mga taong iyon. Matapos nga iyon, sa paggising ni Kinshi, matatagpuan niya si Chunyan na naghahanda sa kanilang makakain. Then doon ay nagbigay si Chunyan ng isang panyo. Magagamit nga daw ito ni Kinshi Wang upang tabunan ang kanyang mga mata para kahit papaano ay maibsan yung sakit na nararamdaman niya sa mirror touch synesthesia. Natuwa nga ang batang Kinshi dito at sinuot niya na agad. Nalulugod naman si Chunyan dahil tinanggap agad ito ni Kinshi. At doon magwawakas ang chapter 59 part 1 ng Record of Ragnarok. Uy mga senpai, thank you sa panonood. By the way, follow kayo sa page natin sa Facebook. Doon po tayo mag-upload ng mas maaga. Drop ko na lang sa comment section yung link. Then isha-shoutout natin yung mga solid viewer natin. Shoutout nga pala kay Jomar Morelos, Mary Jane Botal, Claudine Relado, Vino Bondal, Isabel Cuerda, Mananahing Mangyan, Mitch Cabangon, Padenasco Galvano, K Tagalog TV, Marco Vio, Neuri RJ Castro, Stephanie, Kenneth, Vince Andregono, G. San Revel, Chits Gosma, Chris Justin, Sander Pelagio, Kilowa Soldic, Vince Colsonado, Joseph Ogena, Saitama TV. Ay lang mga senpai, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa ibaba. Stay tuned lang mga senpai, marami next nating i-upload ang chapter 59 part 2 ng Record of Ragnarok. O yung nga pala, sorry, always pala tayong busy this month. Then, ayun lang. Maraming salamat mga senpai, paalam.